Sa ibang balita, bago pa man siya sampahan ng reklamong plunder, inunahan na ni Senador Bong Revilla Jr. ang mga whistleblower sa di umano'y pork barrel scam. Sa isinampa niyang civil case, humingi siya ng tig-100,000 pisong danyos kada whistleblower. Bukod pa yan sa 100,000 pisong attorney's fees. Pero ang kampo ng mga testigo, iginiit na harassment lang ang ginagawa ng senador. May hawak din daw silang ebidensya laban sa kanya. May report si Sandra Aguinaldo. Isa si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa 3 senador na ipinagharap ng reklamo ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pork barrel scam. Naging emosyonal pa nga ang senador nang humarap sa media matapos ito. Ang hiling ko lang sa sambayanan, huwag kami husgahan. Papaliwanag namin hanggang sa kaulinan niya. Masakit yung nangyayari. Pero papalaban pala si Revilla. Bago pa man siya masampahan ng reklamong plunder, nagsampa ang senador ng kontrademanda laban sa mga whistleblower. Ayon sa abogado ni Revilla, humingi sila ng 100,000 pesos na danyos mula sa bawat isang whistleblower na aniyay nanira umano sa senador. Sa kanya ring isinampang civil case, humihingi ang senador ng 100,000 pesos bilang attorney's fees. Kabilang sa kinasuhan si Ben Herluy, pangunahing witness ng DOJ sa pork barrel scam, Marina Sula at mga opisyal ng non-government organizations na konektado umano kay Janet Lim Napoles. Wala pa, sinabi ni Senator Revilla na siya ay hindi magnanakaw at wala siyang ninanakaw sa kaban ng bayan. Hindi naman kasama sa kinasuhan si Napoles na umano'y utak ng pork barrel fund scam. The case is predicated on the confession made by the whistleblowers that they falsified the documents and forged the signature of the senator. Ayon sa abogado ni Revilla, noong September pa isinampa ang kaso pero hindi raw nila inanunsyo ito dahil ayaw nila sa trial by publicity. Hiniling din daw nilang ibalik ng mga whistleblower sa gobyerno ang 502 million pesos na pork barrel ng senador na umano ay nakuha ng mga ito mula sa ilang implementing agencies ng gobyerno matapos pekein ang pirma ni Revilla. Falsified niya yung document, hindi niya alam na ang kanyang signature ay pino-forge itong mga whistleblowers. Kaya anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung pera na withdraw ng mga whistleblowers ay pumunta sa kanila. Ang civil case ay isinampa ni Revilla sa Regional Trial Court sa Cavite na kanyang home province. Sagot naman ng abogado ng mga whistleblower, ang pagsasampa ng civil case ni Revilla ay pananakot umano sa mga testigong hawak ng gobyerno. Ang nakikita ko lamang na motivation niyan ay para iharas yung mga kinasuhan niya na whistleblowers. Bacoor, Cavite kasi kasama sa teritoryo nila yan. Hindi natin maiiwasan later na pagka natuloy ang kaso na yan ay mag-a-appear ang mga whistleblowers doon at magkakaroon kami ng problema sa seguridad nila. Pinanindigan din ni Attorney Baligod na hindi paninira ang kanilang ginawa. May ebidensya naman daw sila laban sa senador. Meron tayong ebidensya na magsasabi na bago i-process ng implementing agency yung PDAF nila ay kino-confirm muna nila kung totoo ba na sumulat si Senator Revilla at ine-endorso niya itong mga foundations na ito. Bukod sa civil case, plano rin ng kampo ni Revilla na sampahan ng kasong kriminal ang mga whistleblower. Handa naman daw ang mga whistleblower na harapin ito. Sandra Aguinaldo, GMA News.